nagkakaroon ng ideya na pwede palang maalis ang mga politiko o sino mang may katungkulan na sa kanilang palagay ay dapat alisin sa mapayapang paraan. So may ganong mataas na ekspektasyon ang mamamayan. Ang problema kung hindi magtugma ang ekspektasyon ng mamamayan sa maaring mangyari at ang aktwal na mangyayari. Okay. Kati, gusto ko lang mabigyan tayo ng konteksto dahil nga walang hearing sa mga susunod na araw. Marahil nagtataka ang ating mga kababayan, bakit po tumigil? Siguro sa hindi po nakasubaybay. Gusto ko tanungin si Attorney JJ Atienza. Attorney, bakit nga ba tayo nag-break? At bakit po humingi ng ilang araw yung prosecution ba? O binigyan po ng Senate Impeachment Court ang bawat partido? Ano po ang nagaganap ngayon? Bakit po tayo nag-break? Nag-break ang paglilitis tungkol dito sa impeachment dahil po sa ang ating prosecution, kung ating matatandaan, ay nag-rest na. Anong tinatawag nating nag-rest? Ito ay mag-o-offer na daw sila ng kanilang formal offer of evidence na tinatawag. At ibig sabihin nun ay hindi na nila lilitisin yung 5 pang articles ng impeachment. Kaya binigyan ng break ng Senado, unang-una, dahil upang mabigyan ang defense naman ng panahon na magbigay ng objections tungkol dun sa offer nila sa evidence. Pangalawa, upang pag-usapan rin yung mga gagawing penalties doon nga sa huling pangyayari na contempt si Attorney Vitaliano Aguirre. Marami-rami pa pala, mahihilit ko na lang din. At meron pa kasing 2 motions pa na kailangang pakinggan o litisin itong court at dapat nilang desisyonan. Samantala, Mark, we are also joined by Dino Austria, ang Pangulo ng Association of Law Students of the Philippines. Welcome, Dino. Tatanungin kita, dito sa lahat ng nangyari, no, nagkaroon tayo ng 26 days ng trial. Ano ang natutunan ng mga law students sa inyong mga napanood? Siguro para sa amin ang pinaka-importanteng na nakita namin bilang mag-aaral ng abogasya is that it's a test of the institutions that we have. It's the first time that a Chief Magistrate of the Supreme Court has been impeached. At ito, ultimate test siya na talagang meron tayong mga proseso na kung saan pwede natin panagutin ng isang napakataas na opisyal ng gobyerno, and that it shows that democracy is thriving in this country. Thank you, Dino. Tatanungin ko naman kay Carl. Si Carl isang professor po ng entrepreneurship. So, Carl, itong sa isang buwan at kalahati, ito swung from strictly legal, to awayan, to napagalitan, to nagreklamo, to maraming lumabas na kwento, hindi lamang legal, hindi lamang ebidensya. Sa tingin mo, after a month and a half, what has it parang arrive at? Kung ano po yung kinahinatnan na niya after a month and a half, ano yung sa tingin mo yung malalaking issue na ating napulot? Isa pong malaking issue po na napulot po namin at narinig ko po ito sa mga estudyante ko po nakakapanayam the past few weeks is that na totoo pong may discrepancy dun sa, babalikan ko po yung statement of assets at liabilities and net worth ni Chief Justice Corona. May nakita tayong discrepancy at parang maraming excited malaman kung paano nila i-explain itong mga discrepancy sa statement na ito. Isa pa pong nakita natin, maraming nangyari noong Nobyembre sa loob ng Supreme Court na kahina-hinala at naungkat yung mga processes na nagaganap sa loob ng isang Supreme Court na dati ay hindi bukas sa publiko. So naging nabuksan kahit papaano yung Supreme Court at ang mga nangyayari dito sa maraming sa karamihan sa ating taong bayan. Balikan ko lang, Mark, itong si Senator Sagisag. Malaking usapin po ngayon itong 5 articles of impeachment na dinrap po ng prosekusyon. Ano po ang pananaw nyo tungkol dito sa dapat gawin na dito sa 5 articles na ito? Kasi medyo iba-iba po ang pananaw ng mga senator judges natin. Wala. Dahil if I file 10 cases against you, and I stop at presenting evidence only for 3 cases, I can rest. And it's taken routinely. Hindi na dapat amendahan pa, etc. 10 yung demanda ko, 3 lang ang pinatunayan ko, then lang magkakatalo. Kaya I'm confused by this talk about amending, dahil puro delay na naman yan eh. At yun nga, talagang to me, I agree with the prosecution, meron na sapat na ebidensya eh. Dahil dun sa SAL lang, I have sent out about 200 of my students. Pumunta sa CJ, pumunta sa COA, pumunta kung san-san. Aba, kinaka-calendar pa kami
And at the end of the day, sinasabi, hindi pwede dahil itong mga taon to, may motibong masama. Yun ang pinalalabas na pagka kami daw humingi nang wala kaming justification, ano pang justification? Sapat na yata yung the public's right to know. Doon lang, talagang to me, kumbinsido na ako, doon sa natirang articles, enough na to destroy what to me is totally damaged goods. Ating kasama si Gio, meron pong may katanungan from our audience. May follow-up lang po, Senator Sagisag, si Joseph mula po sa PUP. Joseph. Ano po, Senator, tatanong ko lang po sa opinion nyo po, maapektuhan po ba ng pagkakadrop po ng 5 articles yung judgment po ng mga senador? Ano yan? Maapektuhan po ba ng pagkakadrop ng mga articles yung judgment po ng mga senador? No, dahil to me, if the question is if the dropping will affect the case, it won't. Dahil to me, any one count should be enough na talagang we have someone whom we can no longer trust. Dahil dito, Chief Justice ka. You have to be, kasabihan nga, above suspicion. Dito kitang-kita na natin, nadadagdagan pa ng mga issues. Nagdo-doctorate pala hanggang while a Chief Justice siya. To me, para kang nagdadrive, para ka rin nagse-cellphone, and at the same time, niroromansa mo yung girlfriend mo. That's not possible to do. We cannot have a Chief Justice na Martes nanonood ng Letterman sa Manila Hotel. Miyerkules nanonood naman ng Letterman, Manila Hotel. They have only one duty, to decide cases. Hindi yung speechifying all over the place at nagpe-press con. Ang layo-layo doon sa norm that we used to see when we were young. Maraming salamat po, Senator Sagisag. Gusto ko itanong muna kay Professor Castro ng anthropology dahil kayo po, you observe our society, Sarat. Sa matagal na panahon, parang hinahanap po natin yung national character ba na merong indignance sa korupsyon, merong indignance sa kakulangan ng integridad. Hindi naman po overnight makakamit yun. Pat sa tingin niyo po ba itong mga prosesong kagaya nito makakatulong? Nung una, oo. Mataas ang expectation nga ng mga taong bayan na hindi pala kakailanganing dumaan sa mga revolusyon para magpalit ng mga tao sa poder. Kung kaya't sinusubaybayan nila ang impeachment process. At sa aking palagay, yun ay positibo. Pero nung later, nagiging frustrated na rin yung taong bayan. Una, nababagalan. Pangalawa, nakikita na napaka-stricto ng proseso. Hindi ka pwedeng sumagot sa mga tanong ng huwes. Sila mismo nasasabi, ano bang papel naming taong bayan dito sa ganitong proseso? So, ito ang sa aking palagay medyo mapanganib, na nagdadalawang klase na ng paglilitis, ano yung pananaw ng senator judges at ano yung pananaw ng taong bayan. In that respect, meron pong follow-up question mula kay Joshua sa Nazareth Christian School of Antipolo. Hi, Professor. I'm Joshua. Sir, what do you think is the importance of this impeachment trial in relation to the reform agenda of the Aquino government? Sa aking pagkakaalam, ito ay unang-unang nasa agenda ng pamahalaang Aquino na gusto niyang ipakita na walang lugar sa korupsyon sa ating bansa. Ito nga ang panahon ng tuwid na daan, At magandang ehemplo ito. Ano man ang kakahatnan, meron palang proseso para tugunan ang ganitong klaseng ng programa. Ang problema kung may bumabalakid sa programang yon, yun ang aking nakikitang problema. Samantala, we are also joined by Mr. Conrado De Quiros, isang batikang kolumnista ng Philippine Daily Inquirer. Magandang hapon po, Mr. De Quiros. Mr. De Quiros, isang katanungan lang, alam ko kadarating nyo lang. Pero nakita na po natin yung mga pangyayari nitong mga nakalipas na araw dito sa paglilitis at lagi pong nagiging issue yung pagbalanse, morality versus legality, technicality versus truth, no? Ano pong masasabi nyo dito? Are the senator judges or lahat po ng participants, naging successful ba sila sa pagbalanse dito? I think kasi, diba? Is it working? Okay.
Ang tingin ko naman kasi ang guiding principle dapat ng impeachment trial. Hindi naman kasi karaniwan trial 'yan eh. Ang pinag-uusgahan natin hindi naman talaga yung innocence or guilt ng tao na kung murder or rape or ang pinag-usapan natin dito fitness of somebody for his office. Kaya nga ini-impeach natin eh. Di ba? I think that shouldn't be forgotten. Tapos I think ang guiding principle ng any impeachment, yung sinabi nila nung umpisa na let's make the truth come out. Hindi ba lahat sila sinabi, senator, judges, dapat truth should come out. Defense saka prosecution, the truth should come out. Kahit sa corona, sabi niya, the truth should come out. That should have been the guiding principle. Na hindi mga, puro bawal dito, bawal dyan. Ako nga, disappointed na ako sobra dun sa impeachment trial kasi lahat pinagbawal eh. Isipin mo, nung umpisa pa lang pinagbawal nila, pwede mo pag-usapan 2.3 na yung kung tama o hindi yung pag-report ni Chief Justice ng kanyang salm. Pero hindi pwedeng pag-usapan yung corruption. Bawal yung corruption kasi presumably wala dun sa original articles of impeachment. Tapos binawal nila yung pagbukas ng dollar accounts. Na hindi ko maintindihan bakit isi-cede nung impeachment court yung kanyang power to an acknowledged higher power. Tapos on top of which yung content niyan, bakit po pwedeng buksan yung yung pesos pero hindi yung buksan yung di ba colonial mentality yan? What principle allows you to open the peso accounts but not the dollar accounts? The only thing I can think of is a colonial mentality. Tapos pangatlo, binawal nila lumabas si Sereno. Dahil pinagbawal ng Supreme Court na kahit sinong tao ng Supreme Court, hindi pwede lumabas sa impeachment court. Tapos ngayon, hindi mo pwedeng pag-usapan yung corruption. Hindi mo pwedeng pag-usapan yung ill-gotten wealth. Hindi mo pwedeng pag-usapan yung bias kasi wala kang witness na straight from the horse's mouth. Anong sasabihin ngayon ng defense? Hindi nila na-approve yung corruption. Hindi nila na-approve yung ill-gotten wealth. Hindi nila na-approve yung bias. Binawal mo lahat eh. Sir, pero yun po mga desisyon na ito ay desisyon po ng Senate Impeachment Court. Pero mabalik po tayo dun sa yung kay Chief Justice mismo. Dahil ang lagi din po na pag-uusapan during trial was yung what is sufficient to impeach? What kind of offense is sufficient to impeach the person? Dahil on one hand, sinasabi ng depensa, you're impeaching someone, you're depriving him of his retirement pay, you're depriving him of his life's work. On the other hand, siyempre, impeachable officer ka. Sa tingin niyo po ba, itong mga napapag-usapan are serious enough, grave enough, to constitute an impeachable offense? Sa akin kasi, I wrote about it several times. Mula pa nung the point ni Miriam, di ba? Ni Miriam Santiago from the start. Ano yung degree ng guilt do we need to impeach somebody? Tapos napag-usapan din niya ni-raise ni Ginoong Enrile yung point about impeachable offense. Pero sa ganang akin, kung pinag-uusapan natin a fitness of somebody for public office, ang principle involved, I think, the least, gaya nga ng sabi ni Ginoong Sagisag kanina, any one of them actually, the least crime or offense should be sufficient to find a chief justice not fit for public office. Ang ginamit kong principle diyan, sabi ko noon, I think the degree of guilt that you need to convict